Marco, anak! Pa! Pakiabot nga nung barena. Eto po pa. Hindi to. Luma na to eh. Hindi na natin to ginagamit, di ba? Sorry po, sandali lang. Kukunin ko po yung isa. Hindi na, ako na lang. Mamaya ako na lang gagawin to. Masyado na akong maraming nagawa. Okay po. Ano bang ginagawa mo kanina bago kita tinawag? Wala naman po. Naglalaro lang po ako sa phone ko. Aba, parang wala ka nang ginawa buong araw kundi maglaro ah. Eto lang ho kasi ang libangan ko. Alam mo, maswerte ka na kami naging mga magulang mo. Yung mga ginagawa mo, nako, di pa pwede yan noong araw. Yung tipong nagkukumpuni ang tatay mo sa garahe tapos ikaw, parelax-relax lang sa sofa. Eh kung may cellphone naman na noon, malamang sa malamang baka pa-relax-relax din po kayo. Kung libangan ang pag-uusapan, ang libangan namin noon ay kumilos sa bahay. Ano pong ibig niyong sabihin? Dati, kahit libangan, dapat may katuturan. Wala kang magawa sa oras mo, magwalis ka. Nababagot ka, maglampaso ka ng sahig. Hindi yung buong araw nakapako yung mga mata mo sa screen ng cellphone. Pa, masaya naman po ako. Nako, sinasabi ko sa'yo, hindi ka talaga uubra kung nabuhay ka noon. Ay, sandali. Tumatawag pinsan mong si Pancho. Pancho? Hindi ho ba sila yung kasama ni na lolo? Sandali lang. Hello, Pancho. Dear Love, ako si Marco. Nag-iisang anak, 20 years old. Madalas may kumpara ni Papa yung kabataan nila noon sa panahon ngayon. Pero may napansin ako. Tuwing magkukwento si Papa tungkol sa kabataan niya, kahit kailan hindi ko narinig sa kwento ang pangalan ni Lolo at Lola. Pag nagtatanong ako, umiiwas siya at pilit na iniiba ang usapan. Isang araw, bigla na lang tumawag pinsan ko mula sa probinsya para ibalita na pumanaw na si Lolo. Ay nako, nakakatawa talaga tong sina Uncle Dagul at Tanya Chenita. Anak, tingnan mo. Nakakaaliw tong video nila. Mag-subscribe ka nga anak sa YouTube channel ng Love Radio. Dali. Pa, nung nakaraan lang, pinangangaralan niyo ako na hindi magandang libangan ng pagsiselfone. Tapos ngayon, kayo naman tong kanina pa nakahilata dyan sa sofa. Day off ko naman ngayon. Sabi ng mga kabataan ngayon deserve. Ano ba yan pa? Ang cringe pag sa inyo galing. Oh, ito. Tingnan mo tong gagawin nila. Nakakatawa. Kumain na ho ba kayo ng almusal? Oo, nagluto mama mo bago siya pumasok. May longganisa dyan at itlog. Kumain ka na. Puyat ka kasi ng puyat eh. Alam mo, di maganda sa kalusugan yan. Noon, 8:00 pa lang pinapatulog na kami. At kailangan namin gumising ng madaling araw para tumulong magluto ng agahan. Samantalang ikaw, gigising ka na lang. May pagkain na sa mesa. Isusubo mo na lang. Eto na naman po kami mga kabisyo sa pagto-throwback ng tatay ko. Bakit? Totoo naman ah. Pwede ka lang tanghaliin ng gising pag may sakit ka. Iba na talaga ang mga kabataan ngayon. Ay, oh, hala. Nagkakagulo na tong dalawang pinapanood ko. Pa, siya nga pala. Okay lang ho ba kayo? Ako? Okay lang. Bakit naman bigla mong naitanong? Di ba po kasi may binalita sa inyo si Pancho? Oh, Hindi ho ba tayo uuwi ng probinsya? bakit tayo uuwi kung ang dadatnan natin doon di na humihinga? Isa pa, ganun talaga ang buhay, Marco. Matanda na lolo mo. Ano pa bang aasahan mo? Huwag ka na magtanong tungkol doon. Ang ganda ng araw ko tapos sisirain mo pa sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Hindi ko inaasahan na ganun ang magiging reaksyon ni Papa. Hindi ko na tinanong ulit si Papa tungkol sa lamay ng tatay niya. Dahil gusto ko malaman ang mismong dahilan kung bakit ganun si Papa sa tatay niya, nagtanong na ako kay Mama. Noong una ayaw pa niyang sabihin, hanggang sa ikinuwento ni Mama ang mapait na karanasan ni Papa kay Lolo. Palagi raw ginugulpi si Papa nung bata pa siya. Pa, ito na yung kape niyo.
Salamat anak. Ay, ano bang klaseng kape to? Mas malamig pa sa ilong ng pusa. Initin mo ulit. Pa, ganun din naman. Kapag ininit ko ulit to, hihipan nyo rin naman para mainom. Pinipiloso po mo ba ako? Di naman ho. Sige na nga, iinit ko na ho sa microwave. Maigi pa. Pa, may sasabihin po sana ako sa inyo. Ano na naman yan? Kung magpapaalam ka para gumala, magpaalam ka sa mama mo. Huwag sa akin. Hindi po ako gagala. Si Pancho po kasi, tumawag kanina. Si Pancho? Tumawag na naman? Manang-mana talaga yun sa nanay niya. Sinabihan ko nang huwag tayong kulitin dito. Ano namang sinabi sa'yo? Nangungulit ho eh. Nagtatanong kung kailan daw ba tayo uuwi sa probinsya para dalawin si Lolo. Anak ng tokwa! Di ba sinabi ko na ang walang uuwi sa atin? Sapat nang nalaman ko na patay na tatay ko. Pa, tatay nyo naman ho yung dadalawin natin. Di po ba pagbibigay ng respeto yung pagdalaw natin sa patay? Respeto? Bakit ko ibibigay yun sa taong kahit kailan di naman ako binigyan ng respeto? Wala kang alam, Marco. Kaya pwede ba? Tigil-tigilan mo na yung pangungulit sa akin. Wala kang mapapala. Ano bang ginawa sa inyo ni Lolo? Bakit ba ganyan na lang yung galit nyo sa kanya? Kahit ano naman hong mangyari, tatay nyo pa rin siya. Nagdudunong-dunungan ka. Ganun ba? Di mo kilala lolo mo, kaya manahimik ka. Alam ko po na sinasaktan kayo noon ni Lolo. Sinabi po sa akin ni Mama. Pero pa, hindi ba ito yung tamang pagkakataon para magkapatawaran kayo? Itiko mo na yung bibig mo. Pa, kung sa inyo rin po mangyayari to, sakaling malayo na ako sa inyo, hindi ko po gagawin to sa Sabi inyo. nang manahimik ka na eh! Inambahan ako ng suntok ni Papa. Maging siya nagulat sa naging reaksyon niya. Pagkatapos nun, kinuha niya yung mainit na kape sa microwave at pumasok sa kwarto. Humingi ako ng dispensa at umiwas muna. Pero matapos yung nangyari, palagi kong naririnig si Papa na umiiyak sa kwarto mag-isa. Iyak na may halong inis, galit at lungkot. Sabi ni Pancho, maigsi lang yung lamay ni Lolo. Nangihinayang ako na hindi siya nakita ni Papa. Pero bilang respeto sa nararamdaman niya, di ko na siya tinanong ulit tungkol doon. Marco, anak. Halika rito. Mag-usap tayo. Ano ho yun pa? Maupo ka. Gusto ko lang humingi ng tawad sa'yo. Para sa naman ho? Dala ng galit at emosyon naambahan kita. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo na kahit kailan, hindi kita kayang pagbuhatan ng kamay. Alam ko naman ho yun. Ang kulit ko rin ho kasi. Pa? Umiiyak ho ba kayo? Araw-araw kong pinapanalangin na sana mamatay na lolo mo. Siya ang dahilan kung bakit ako nagpalaboy-laboy noon sa kalsada para lang makatakas sa mabibigat niyang kamay. Halos ikamatay ko yung mga pananakit niya noon. Walang nagtanggol sa akin. Ang hindi ko pa maintindihan noon, bakit kaya niya akong hampasin ng 2x2 kahit wala akong ginagawang masama? Pa, tama na ho. Bakit nung nagmamakawa ako na itigil niya na yung pagsuntok sa akin, hindi niya ako pinapakinggan? Mas lalo niya pang nilalakasan. Minsan may dahilan, madalas wala. Wala akong maisip na paraan kundi ang lumayo. Di na ako bumalik mula nun. Pa, tama na po. Naiintindihan ko po kayo. Kaya ngayon, hindi ko alam mararamdaman ko. Kung pagpapatawad lang, matagal ko nang nagawahin sa lolo mo, anak. Hindi mo alam na gustong gusto kong umuwi para kumustahin siya. Pero hindi ko magawa dahil bigla ko naalala lahat ng pagmamaltrato niya sa akin noon. Ngayon, nagsasisi ako na hindi ko ginawa yun noon. Sana hindi ko tinakasan. Sana napag-usapan at nagkapatawaran. Kasi tama ka. Kahit anong gawin ko,
tatay ko pa rin siya. Pa, huwag niyong pilitin kung hindi niyo po kaya. Pasensya na po kung pinangunahan ko yung nararamdaman ninyo. Hindi ko alam na ganyan kabigat ang naging epekto sa inyo. Patawad ho. Hindi, anak. Wala kang dapat ihingi ng tawad. Sa totoo lang, natakot ako eh. Natakot ako nung muntik kitang masaktan. Kakaiwas ko sa problemang to. Muntik ko naman maging katulad yung lolo mo. Kaya pasensya ka na, anak. Alam ko po na hindi niyo ako kayang saktan pa. Alam kong hindi niyo po kayang gawin yun sa akin. Kaya naiintindihan ko po kayo. Wala po kayong dapat ipag-alala. Sadyang may bubog lang sa puso ko na hindi ko matanggal-tanggal hanggang ngayon. At araw-araw ko pa rin iniisip na sana hindi niya na lang ako sinaktan noon. Sana hindi ko naranasan ang lahat ng yon. Dear love, masakit makita na umiiyak ang taong itinuturing mo na superhero ng buhay mo. Wala akong magawa nun kundi ang tumabi at pakinggan lahat ng hinaing ni Papa. Hindi ko man nakita yung mga pinagdaanan niya pero naramdaman ko kung gaano yun kabigat. Alam ko na yung iyak ni Papa na yun, di lang dahil sa mga pasa at sugat mula sa golpe. Kundi iyak yun ng isang anak na hindi maintindihan kung bakit siya pinagmamalupitan ng sarili niyang ama. Nagdesisyon si Papa na umuwi sa probinsya para masilayan si Lolo. Sobra man ang bubog sa puso niya, mas naging lamang pa rin ang pagmamahal niya sa kanyang ama. Metro's #1 Love Radio. Basic!